And wait, don't stop mga kapiksi, no? So, antayin nyo lang mga kapiksi, wag na wag kayong titigil, wag na wag kayong susuko dun sa mga bagay na gusto nyo, sa mga hinahangad nyo sa buhay mga kapiksi, and magantay lang kayo ngayong 2026 guys, kasi maaaring dinggin yung mga dasal nyo, maaaring mag-manifest yung mga desires nyo guys, as long as mag-focus kayo mga kapiksi. Kung hindi man natupad yung mga pangarap nyo ngayong 2025, at least ngayong 2026, magantay kayo, give it a chance, don't give up, don't stop hanggang sa maabot nyo yung mga dreams nyo, yung mga pangarap nyo, yung mga dinadasal nyo sa buhay mga kapiksi, okay? And pay attention to the red flags. Minsan kasi yung red flag as in talagang nakabandara na, kumbaga kitang-kita nyo na sa harap nyo, dinededma nyo pa, 'di ba? Hanggang sa lumala hanggang sa iyak na lang kayo mga kapiksi. So kapag alam niyo ng red flag guys, especially kung medyo simula pa lang, 'di ba? Bago pa lang yung relationship, or kahit yung iba sa panahon ngayon, meron na silang mga situationship na tinatawag na hindi pa sila formal na magjowa, no? Situationship, pero nakikita mo na yung mga red flags. So pag sa mga ganong sitwasyon guys, no, I should advise you na wag nyo nang i-tolerate yung mga red flags, yung mga person na may mga red flags guys, kasi hindi mo naman deserve na magsettle sa mga ganong tao. You should treat yourself well, and make sure na hindi mo binibigay sa sarili mo yung mga red flags na yun, okay? So wag mo nang i-tolerate, wag mo nang hayaan na yung person mo ay may, or na magsettle ka sa person na may red flag guys, no?